Yan. Hello po sa GBR TV. So, magbibigay lang ako ng konting tips bago kayo mag-apply bilang isang OFW kahit saang sulok ng mundo. Okay. Bago po kayo mag-apply, kumuha muna kayo ng passport. At syempre gumawa rin kayo ng resume. So, dapat unahin nyo yung passport na coding. So, hindi ko na po i-detalye yung requirements doon sa passport. Basta kumuha na lang kayo ng passport kasi may mga ibang nagbablog na rin yan about sa mga requirements ng passport. So, ang sa akin naman, baga shortcut na yun sa akin. Tips lang. So, passport, tapos resume. Dapat yung updated na resume nyo kung sa online kayo. Dapat updated yun. Maganda yung presentation ng inyong resume o CV na tinatawag. At dapat gandahan nyo yung paggawa ng inyong resume para may chance kayo matanggap. So, kasi halos lahat ng employer sa ibang bansa, bumabase sila sa experience mo at saka sa resume mo. So, titingnan nila yun. Pero may iba rin na mga employer na sa ibang bansa na hindi sila tumitingin dun sa resume mo, kundi yung actual na skill mo o skilled. Kung skilled ka man or skill o anong skill mo, so yan ang binabasa ng ibang employer sa ibang bansa. So mas maganda yung presentation ng inyong resume, may chance na kayo ay matanggap ng inyong mga ina-applyan. So, yan po ang konting tips lang naman. So, ito pa. So, may konting kwento lang ako sa aking pag-apply dito sa Saudi Arabia bago pumunta dito. So, baling nauna sa akin yung pag-apply. So, bago ko natanggap na ako, pero yung passport ko wala pa. So, medyo na open yung employer sa akin dati. Sana wag yung gayahin yun kasi mali yun po. So, dapat una passport, kuha muna kayong passport, tsaka kayo mag-apply. Ganun po yung gawin ninyo. Kasi ginawa ko noon kasi nagkataon lang na nauna yung apply ko. Pero incoming naman yung passport ko. So, bali 1 month yun inantay. So, bali qualified na ako noon sa employer ko. Tanggap na ako. So, sinabi ko na wala pa yung passport na open. Medyo may na-open yung agency sa akin kasi sabi niya
wala ka pa palang passport, nag-apply. Parang ganun yung sinabi ng yung agency namin. Pero, wala naman disqualify mo sana ako ng employer ko sa Saudi. Sabi nung agency ko, pag-iusapan na lang na na antayin na lang yung passport na lang kasi yung inaantay nun mga time na yun. Kaya yun, inantay niya. At saka naman ako, yun, diretso na yung yung pagtanggap sa akin bilang isang OFW dito sa bansang Saudi Arabia. So, may kliyeng kwento lang po yan. Yan lang po. Maraming salamat po.